Good day, sir. Here is our report. Our report is the network layer reporting topics presented by Vince Paulo Nuevo, Joseph Bondad, Rimuel Bugarin, Denmar Di Macalangan, Leonard Diguinho, and Ronald Mark Lopez Masalonga. Next slide, please. Next slide. Now let's talk about the network layer. The network layer is a third layer of the OSI or Open System Interconnections model, which is framework used to understand how different networking protocols interact. This layer is crucial because it helps devices communicate with each other across different networks. Think of it as a postal service for the data traveling over the internet. The example here is when you access a website, your computer sends a request to the web server. The network layer is responsible for determining the best path for the request to travel across the internet, ensuring it reaches the correct server. Next slide, please. Next slide. Now let's talk about the network layer characteristics. The network layer, the third layer in the OSI model, is responsible for facilitating communications between devices across different networks. It performs 4 basic operations. Next slide. First is the addressing. The addressing is the network layer assigns unique addresses, called IP addresses, to devices on a network. This is similar on how every house has a unique addresses so that the mail can be delivered correctly. Example, in a home network, your laptop might have the IP addresses 192.168.1.10, while your smartphone has 192.168.1.11. These unique addresses allows devices to communicate without confusion. Additional detail. Logical addressing allows devices to be identified regardless of their physical location, making it essential for routing of data across the internet. Next slide. Next is the routing. The routing is the network layer decides the best path for the data to travel from the sender to the receiver. It uses routing protocols to find the most efficient routes. Example is when you send an email from New York to London. The data packets may take different routes through various routers, optimizing for speed and efficiency based on current network conditions. Additional detail, routing protocols like OSPF, Open Shortest Path First, and BGP, Border Gateway Protocol, helps routers communicate and update their routing tables to reflect the most efficient paths. Next slide. In encapsulation, the network layer takes data from the layer above it, the transport layer, and adds a header to it, creating a packet. This header contains important information like the source and destination IP addresses. Example, when you access a website, your browser sends an HTTP request. This request is encapsulated into a IP packet, which includes the destination IP addresses of the web server. Additional detail. Encapsulation ensures that the data is packaged correctly from transmission, allowing the network layer to manage and data flow effectively. Next slide. Diagnostic. The diagnostic is the network layer can detect errors that occur during the data transmission and provide tools to troubleshooting these issues. The example here is a ping command sends ICMP echo request packet to a destination to test its connectivity. If no response is received, the issue is reported for troubleshooting. Additional details. The protocol like ICMP, Internet Control Message Protocol, are used for error reporting and diagnostics, helping network administrators identify and resolve issues. Next slide.
Last is IP encapsulation. The IP encapsulation is the process of taking data from the transport layer and wrapping it in a packet with an IP header. An example here is when sending a file over the internet. The file is divided into smaller packets, each with a IP header that specifies the source and destination IP addresses. Additional detail. This process is crucial for ensuring the data that can be routed correctly through various networks. Next slide. The Internet Protocol will be reported by Joseph Bondat. Dako naman po tayo sa IP or Internet Protocol bago tayo mapunta sa characteristic of IP. So ano nga bang Internet Protocol? So Internet Protocol or IP is a fundamental protocol in the Internet protocol suite that governs how data is sent and received over the internet. It is responsible for addressing and routing packets of data so that they can travel across networks and reach their intended destinations. So ano nga po bang ibig sabihin nito? So ang Internet Protocol nga po ay isang mahalagang protocol sa internet na natin na nagdidikta kung paano ipapadala at tatanggapin ang data sa internet. Responsable din ito sa pag-ayos ng ating mga address at ruta na dadaanan ng ating mga data packet para makatawid ito ng maayos sa iba't ibang network at makarating sa tamang destinasyon. So halimbawa nito, kapag nag-access ka ng website, nagpapadala ang device mo ng request sa server ng website gamit ang IP. Hinahati ang request sa maliliit na packet at bawat isa ay may taglay na IP address ng server. Dahil dito, malalaman ng network kung saan dapat dumaan ang data hanggang makarating ito sa pupuntahan. So, nako naman po tayo sa characteristic of IP. Sa server ng website gamit ang IP. Hinahati ang request sa maliliit na packet at bawat isa ay may taglay na IP address ng server. Dahil so, dito, connectionless po. Ng network, IP does not establish a connection before sending data, making it suitable for application that prioritize speed. So, ano nga po bang ibig sabihin nito? Ang IP daw ay connectionless, ibig sabihin hindi na kailangan mag-establish muna ng connection bago magpadala ng data. Mas mabilis po ito lalo na sa mga application na hindi na kailangan ng delay. So ano bang halimbawa nito? Kunyari po sa panonood ng YouTube, hindi na kailangan maghintay ng connection. Tuloy-tuloy lang ang flow ng data natin. Ang IP daw ay connectionless, ibig sabihin hindi na kailangan mag-establish muna ng connection bago magpadala ng data. So sa best effort delivery naman po, IP does not guarantee delivery, order or error correction. It simply attempts to deliver packet to the destination. So ano nga pong ibig sabihin naman dito? So hindi ginagarantya o garantisado ng IP ang pagdating ng packet kung tama ang pagkakasunod o kung walang error. Basta maipadala lang ito sa best effort na resulta. Halimbawa po nito ay kung mawala ang packet habang pinapadala, hindi na ito uulitin ng IP. Bahala ng ibang protocol, gaya ng TCP ang mag-handle. So, next. Kung tama ang pagkakasunod o kung walang error. Basta maipadala lang ito. So, sa scalability naman po, IP can accommodate a large number of devices due to its hierarchical addressing scheme. So dito naman po, ang IP daw ay kayang mag-accommodate ng napakaraming device dahil sa hierarchical system nito. Lalo na ngayon, may IPv6 na po tayo, may trillion na address. So halimbawa po sa IPv6, may sapat na IP address para sa lahat ng devices na kumukonekta sa internet ngayon at sa hinaharap pa po. Kayang mag-accommodate ng napakaraming device dahil sa hierarchical system nito. Lalo na ngayon, may IPv6 na po tayo, may trillion na address. So dito naman po sa packet switching, IP operates on a packet switching basis where data is divided into smaller packets that are sent independently across the network. This method allows for more efficient use of network resources. So dito daw po, ang IP daw ay gumagamit po ng packet switching. Ibig sabihin, hinahati ang data sa maliliit na bahagi at pinapadala ng pag-isa-isa sa network. Mas efficient po ito paggamit ng mga resources.
So halimbawa po, sa tuwing magpapadala ng email, hinahati ang mensahe sa mga packet posibleng daanan nito sa iba't ibang ruta bago makarating sa destination. So sunod, next, Denmark. At pinapadala ng pag-isa-isa sa network. Mas efficient po ito. Fragmentation and reassembly. So, halimbawa IP can po, fragment packets email, into smaller pieces if they mensahe sa mga exceed the packets. maximum transmission unit, MIU, of the network. This capability allows for efficient transmission across diverse network types. So, dito naman po, kung masyadong malaki naman daw po ang packet, hindi kasya sa network, hinahati ito ng mas maliliit na piraso. Pagdating sa pagpupuntahan nito at at pinagsasama po ulit ito ulit. So halimbawa naman po, kapag nagpadala ng malaking file, hinahati-hati ito muna sa maliliit na packet. Tapos pagdating sa dulo po, pinagsasama-sama muli para mabuo yung file. Ng mas maliliit na piraso. Pagdating sa pupuntahan nito at So sa hierarchical addressing naman po, IP addresses are structured hierarchically, which aids in efficient routing and management of IP addresses. This structure allows router to make informed decision about packet forwarding. So dito naman po, ang IP address ay nakaayos na para sa daanan ng madaling tukuyin kung nasaan ang isang device. Ito po ay structured na para mas madali ang pagruruta ng mga packets. Halimbawa, ang IP address na may bilang number na 192.168.1.0 ganon, ay nagsasabi kung saang device at anong parte ng network ito kabilang. Nakakatulong din po ito para maayos ang daloy ng data. Para mas madali ang pagruruta ng mga packets. Next, Denmark. Halimbawa, ang IP address na may bilang number na 192.168.1.0. So, protocol independence po. IP operates independently of transport layer protocols such as TCP and UDP, allowing for flexibility in data transmission. This independence enables the coexistence of multiple transport protocols. So, dito naman po, ang IP ay gumagana ng hiwalay sa transport protocol gaya ng TCP at UDP nga po. Dahil dito, mas flexible ang pagpapadala ng data kahit iba-iba pa ang gamit na protocol. Halimbawa po, pwedeng gamitin ng IP ang TCP kung kailangang reliable ang communication. Pwede rin itong gumamit ng UDP kung mabilis na pagpapadala ang kailangan, gaya ng sa video streaming at sa mga live katulad po sa FB. Sa ganun. Next. Kahit iba-iba pa ang gamit na protocol. Halimbawa po, pwedeng gamitin ng IP ang TCP kung kailangang reliable ang communication. Pwede rin itong sa routing po, UDP kung mabilis na pagpapadala ang kailangan. IP includes mechanisms for routing packets from the source to the destination through various intermediate device routers. Routing decisions are based on the destination IP address and routing tables. So, ang IP po ay may kakayahan daw na hanapin ang pinakamagandang ruta para makarating ang packet sa destinasyon. Dadaan ito sa mga router at sila ang magpapasya kung saan direction ito dadaan. So halimbawa, gamit ang IP address po, tinutukoy ng mga router ang pinaka-efficient na ruta para makarating ang data sa tamang pupuntahan po nito. Pinakamagandang ruta para makarating ang packet sa destinasyon. Dadaan ito sa mga router at sila ang magpapasya kung saan direction ito dadaan. So, halimbawa, gamit ang IP address checksum. IP includes a checksum in its header to help detect errors in the header of the packet. This mechanism is crucial for ensuring the integrity of the packet routing information. So, dito naman po, may tinatawag na checksum ang IP sa header nito. So, checksum. IP includes layunin nito ay para makita kung may error sa header ng packet habang nasa biyahe o nasa ruta ito ng pagdadalan sa destinasyon. Hindi nito inaayos ang error, pero makakatulong po ito para makita kung may problema. Halimbawa po, kung may nasirang bahagi sa header,
habang pinapadala, makikita agad ito gamit ang checksum. Layunin nito Pero ay ang para pag-aayos makita ng kung may error ay error sa ginagawa header na ng ng packet mas mataas na habang layer nasa biyahe o tulad po nasa ng route na ito ng TCP. pagdadalan sa destinasyon. Next. Hindi So, dako naman po tayo sa time to live or TTL. Each IP packet includes a time to live TTL value that limits the packet's lifetime in the network, preventing it from circulating indefinitely and helping to manage network traffic. So dito naman po ay ang time to live daw or TTL ay isang value na kasama sa bawat IP packet. Ito ang nagsasabi kung gaano katagal ang packet bago ito mawala sa network. Kung hindi makarating agad sa pupuntahan at naubos ang TTL, ay automatic po itong mawawala sa packet. And ang layunin naman po nito ay para maiwasan ang pag-iikot-ikot nito sa packet ng network na nagdudulot ng traffic. So halimbawa po, kung ang TTL ng packet ay umabot na sa 0 bago pa makarating sa pupuntahan, mawawala na ito. Sa ganitong paraan, may iwasan ang sobrang traffic at problema sa route or ruta ng data. So next. So sa header information naman po, each IP packet contains a header with essential information, including source and destination IP addresses, packet length, protocol type, and fragmentation details. This information is crucial for routing and processing packets. Excuse me. So dito po, sa header information po, sa bawat IP daw po na packet, may tinatawag na header. Dito nakalagay ang mahalagang impormasyon tulad ng IP address na pinanggagalingan at pupuntahan ng data. At kung anong klaseng data ito. Mahalaga ang header para malaman ng network kung saan ito dadalhin ang data. So halimbawa po, ginagamit ng mga router ang header para malaman kung saan dapat ipadala ang packet. Tinitingnan nila ang IP address at inaayos ang ruta ng packet. So the next slide will be reported by Vince and Leonard. The next one is IPv4 packet header. The IPv4 packet header is a cornerstone of the IPv4 protocol, providing essential information for routing and delivering packets across networks. It consists of a minimum of 20 bytes but can expand if optional fields are included. Each field in the header plays a specific role, ensuring efficient data transmission and error handling. Next. Next, Denmark. IPv4 packet header structure. Below is an enhanced breakdown of the key fields in the IPv4 packet header with additional insights and examples. Version 4 bits indicates the IP version being used. Next is for IPv4, this value is always 4. Example, version 4. IHL or internal header length specifies the length of header in 32-bit words. The minimum value is 5, indicating 20 bytes, but it increases if optional fields are present. Example, IHL 5, default for no optional fields. Next. Denmark next. Type of service or TOS. Differentiated services, 8 bits. Originally called type of service, this field is now often referred to a differentiated services code point or DSCP. It prioritizes traffic based on QoS requirements such as low latency or high throughput. Example, type of service,
0. Default no prioritization. Total length 16 bits. Specifies the total size of the packet, including both the header and the data in bytes. Maximum packet size is 65,535 bytes. Example, total length 15,000, typical Ethernet MTU. Next, Denmark. Identification, 16 bits. A unique identifier for the packet used to distinguish fragments of the same original datagram. This is crucial for reassemble fragmented packets at the destination. Example is identification 12345 dot flags 3 bits. Controls fragmentation and identifies whether a packet can be fragmented or if it is the last fragment. Bit 0. Reserve, then always 0. Bit 1. Don't fragment or DF if set to 1. The packet cannot be fragmented. Bit 2. More fragmented if set to 1. More fragments follow. Example, flags 0x01 / don't fragment. Next. Fragment offset 13 bits. Specify the position of the fragment within the original datagram measured in 8-byte blocks. Helps router reassemble fragments packets correctly. Example, fragments offset 0 for unfragmented packets. TTL or time to life 8 bits. Limits the lifespan of a packet by specifying the maximum number of hops. Routers. It can traverse. Each router discrements the TTL by 1. If TTL reaches 0, then packet is discarded, preventing infinite loops. Example, time to live 128. This IPv4 packet header structure, next we have protocol 8 bits, indicates the higher layer protocol used in the data portion of the packet. Example is the TCP, UDP, ICMP. So sa mga protocol, may mga values yan, yung mga number. May iba't ibang ibig sabihin yan. Yung 6, yun yung TCP na protocol. Yung 17 naman, yung UDP. At yung 1, yung ICMP. Next is the header checksum, 16 bits. Ensures the integrity of the header by detecting errors during transmission. Calculated over the header only, not the data. Ginagamit tong header checksum kung mayroong error, kung sakaling may error dun sa header. Kapag yung header ay may nasira, ito nakakatulong yung checksum para ma-detect yung issue. Yung nakalagay dyan na 0x ABCD, yan yung isang checksum value. Okay, next slide. Next we have is source IP address, 32 bits. The IP address of the sender. Yan lang yung IP address ng isang sender o kaya yung host. So, ang example na IP address ay yung 192.168.1.10. Destination IP address is 32 bits. The IP address of the intended recipient. Parang ito siya yung receiver. So, ang isang example ng destination IP address is 8.8.8.8. Kadaming point. Okay. Options is variable length optional,
provides additional features like security, timestamping, or route recording, rarely used in modern networks due to performance overhead. Itong options naman to, ito ay optional nag-i-include ng mga dagdag na features tulad ng security o kaya timestamp. Subalit, ito ay bihirang gamitin sa mga modern network. Okay, next slide. Ito yung example ng IBP4 packet header. Yan, makikita natin yung version 4 kasi nga IPv4 siya. IHL yung Internet Header Length 5, tapos yung type of service 0, yung total length niya ay 1,500, identification is 1, 2, 3, 4, 5, example lang yan ng identification. Yung flags ay 0x01, meaning hindi nagpa-fragment. Tapos yung fragment offset niya is 0. Time to live is 128. Tapos meron siyang protocol na 6 o kaya yung TCP. Ang header checksum naman ay 0xABCD. Hexadecimal yata yan kung di ako nagkakamali. Tapos yung source IP address is yan, sample ay 192.168.1.10. Tapos yung destination IP address is 8.8.8.8. Yan, next slide. Next slide na tayo, honey. Yan, example of IPv4 packet header. Meron kang, halimbawa na lang na meron kang kahon ng laruan na may limitadong name tags. Yung bawat laruan na nandun sa kahon ay maaaring merong name tag na sabihin natin yung 192.168.1.1 or kaya naman 192.168.1.2. Parang ito yung nagsisilbing mga address pads sa laruan, parang label. Pero dahil yung IPv4 nga naman ay parang 4 billion lamang yung tag na available sa kanya, marami siyang pwedeng lagyan na ilalagay na label para sa mga toys o kaya doon sa sample na laruan. Pero ito ay paubos na. Kaya naman merong nagawang IPv6. Pero kung tataka man kayo kung bakit walang IPv5 kasi ito ay outdated na. Okay, yun lang po. Next slide. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang IPv6. Ang IPv6 ay dinevelop ng Internet Engineering Task Force o IETF para solusyonan ang mga limitations ng IPv4, partikular na yun sa kakulangan ng IP address, na kung saan may limitation ang IPv4 na 4.3 billion unique IP address. Pero sa pagdami ng mga devices tulad ng smartphones at iba pang mga IoT devices, ang mga IP address na ito ay nauubos. Dito na papasok si IPv6. Si IPv6 ay gumagamit ng 128-bit address system kumpara sa IPv4 na 32 lang. Dahil dito, kaya nitong suportahan yung mga devices na hanggang 340 undecillion unique IP address. Sapat na ito para sa mga susunod pang henerasyon ng internet users. Kung ikukumpara natin yung IPv6 sa IPv4, tulad nga sa sabi ko kanina, ang IPv6 ay gumagamit na ng 128 bits habang ang IPv4 ay 32 lamang. Pati dito sa improved packet handling, mas simple na yung header ng IPv6 kaya mas madali na ito maproseso. Tsaka wala nang NAT na ginagamit o network address transition.
Dahil dito, sobra-sobra na yung address space, hindi na kailangan pa mag-share ng public IP gamit yung private addresses. Isang halimbawa dito, itong IPv6 na to. Kung mapapansin nyo, mahaba ito kumpara sa IPv4 na address. Kunwari ang IPv4 ay 192.168.1.1. Pero dahil dito, hindi na tayo mauubusan ng IP address. Advantages naman ng IPv6. Ang IPv6 naman, may larger na address space na sumusupport ng trillions of devices na perfect sa modern world na laging online. Next is improved security. May built-in IPsec o IP security na tumutulong sa secure ng communications. Next is simplified header. Mas kaunti ang fields sa header, mas mabilis ang packet processing. Last is better quality of service support. Mas maayos ang performance para sa real-time application tulad ng VoIP o Voice over Internet Protocol at video calls. Ngayon naman ay IPv6 packet header fields. Ang IPv6 ay may fixed na 40 bytes na mas simple kesa sa IPv4. Ang mga fields nito ay una ay version na may 4 bits. Ang value nito ay laging nasa 6. Ito yung nagsasabi kung ang IPv6 ay ginagamit. Next naman is traffic class na may 8 bits para sa quality of service. Halimbawa nito is yung priority para sa video calls. Next is flow label na may 20 bits. Pang-optimize ng packet routing, ginagamit kapag kailangan ng specific na flow path. Next is payload length na may 16 bits. Ito yung nagsasabi kung gaano karaming data ang dala ng packet. Halimbawa nito is 1460 bytes. Next is header na may 8 bits. Tinutukoy kung anong protocol ang kasunod ng IPv6 header tulad ng TCP, UDP, ICMP version 6. Halimbawa nito is value 6 para sa TCP. Next is hop limit na may 8 bits. Katulad ng TTL sa IPv4, sinusukat kung ilang beses pwedeng i-forward ang packet. Halimbawa nito is ang hop limit is 64. Next is source address na may 128 bits. Ito yung IP address na nagpadala ng packet. Halimbawa is yung itong 2001 0db8:1. Next is yung destination. Ito naman yung tatanggap ng packet. IP address na tatanggap ng packet. Yung halimbawa nito is yung 2001 0db8:2. Ngayon naman, ito ang example ng isang IPv6 packet header. Sa version 6, ang ibig sabihin nito ay IPv6 ang ginagamit. Next naman is yung sa traffic class na ang value niya is 0. Ibig sabihin nito, walang priority o normal na traffic. Next naman is flow label na 0 ang value. Ibig sabihin, walang specific na flow
default lang siya. Next is yung payload length na may 1460. Ibig sabihin ito, ang laman ng packet ay 1460 bytes. Next naman yung next header na 6 na ang ginagamit ay TCP. Ibig sabihin nito, TCP protocol ang kasunod ng IPv6. Next naman ay yung hop limit na may 64 na value. Ibig sabihin nito ay ang maximum niya is 64 hops bago ma-disregard yung packet. Tapos ang source ID naman is yung 2001 0DB81. Ito yung address na pinanggalingan ng packet. At yung destination address naman is ito yung address na padadalhan ng packet. Para mas madaling maintindihan na ang IPv6, ito ang simpleng analogy. Isipin mo meron kang isang bagong toy box na mas malaki kesa dati. Dati, limitado lang ang dami ng name tags o yung IPv4. Pero ngayon, dahil sa IPv6, pwede ka na magkaroon ng halos unlimited na name tags. Bawat laruan ay pwede mong bigyan ng sarili nitong name tag. At hindi na kailangan mag-share o mag-reuse ng pangalan. Kaya hindi na mag-aalala sa pagkukulang ng IP address para sa future. So, sa host, how a host routes, paano nga ba gumagana yung pagruruta ng ayon sa mga host routes. Mali pala, paano gumagana yung routing system. So, una ay host forwarding decision. Sa Tagalog, paano nagpapasya ng ang host sa pagruruta ng data. So, when a host needs to send data, it determines whether to deliver the packet directly to the destination or forward it to a router. This decision is based on the destination IP address and the host routing table. So, sa madaling sabi, yung host forwarding decision ay kailangan kapag ang isang host o computer o device yun yung host, ay kailangan magpadala ng data sa isang ibang device sa network, kailangan nito munang magdesisyon kung ito ba ipapadala direkta sa destinasyon o dadaan muna sa isang router. So, tatalakayin natin yan kung paano yan mamaya. Ang desisyon na yun ay nakabase sa IP address, ang destinasyon, at sa routing table. So, mamaya may kagroup ako mag-explain ng routing table kung paano gumagana yon. So, next slide please. So, default gateway tayo. Ano nga ba yung default gateway? The host checks the destination IP address against its routing table. If the destination is on the same local network, the packet is directly to the destination device. If the destination is outside the local network, the packet is forwarded to the default gateway. So, gaya nga nung sabi ko kanina, yung sa host forwarding decision, yung host ay tutukuyin niya muna yung IP address bago niya ipadala yung data. Kung direkta ba o dadaan muna sa isang router. So, dito yun sa default gateway. Ang default gateway kasi ay isang router yan. Ibig sabihin ng default gateway ay router na nagsisilbing daan o tulay upang makapag-ugnayan ang isang host sa mga device na nasa labas ng kanyang local na network. So, example nito ay yung a computer with IP address 192.168.1.10 wants to access a website hosted at 8.8.8 since 8.8.8.8 is outside the local network. The host sends the packet to the default way 192.168.1.1 which routes it to the appropriate destination. So, para mas maintindihan pa natin, magbibigay muna ako ng isa pang example. Una muna, alamin po muna natin kung
paano makakapag-send ng data. So, di ba, dapat alam nung isang host kung may isa niya ba dun sa ibang device o sa isang end device yung data. So, alamin niya muna kung yung dalawang host, yung dalawang device ay nakakonekta sa isang network. So, paano malalaman kung nakakonekta sa isang network yung dalawang device? Una muna ay kung IP address ng destination ay parehong na subnet, direkta nito ipapadala ang destinasyon ng hindi dadaan sa router. So, papaliwanag kaya na mas maigay dito sa next slide. So, next slide please. So, dito naman tayo sa host routes to the default gateway. Nabanggit ko nga kanina, ano nga ba yung default gateway? Ito yung tinatawag nating, ito yung isang router. So, ang madaling paliwanag dyan, ay when a host needs to send data, it determines whether to deliver the packet directly to the destination or forward it to a router. This decision is based on the destination IP address and the host routing table. So, nabanggit ko kanina sa una kong report ay yung sa host forwarding decision, kung paano i-send yung data ng host sa kabilang device, yung kanyang data. So, ang una munang gagawin kasi, kung mag-decision yung host kung i-directa niya bang i-send sa ibang device o gagamit muna ng router yung host at saka data para ma-send sa kabilang device. Kapag yun yung pagdedesisyon kung direkta ba i-send ng host yung data sa kabilang device o kaya gagamit ng router para ma-send yung data sa kabilang device. So, ang madaling paliwanag dyan, i-host routes to the default gateway, ibig sabihin yan, hindi sila magkakonekta sa isang network, yung dalawang device, nasa magkabilang network sila. Ibig sabihin nun, gagamit na sila ng default gateway o tinatawag natin router. So, yung router yung magsisilbing mediator nung dalawa. Ibig sabihin, from host A, yung data manggagaling sa host A, ibig sabihin yung host A, yung device host A, yun yung sender. Tapos yung receiver, yung host B. So, manggagaling yung data kay host A device, papunta kay default gateway or router. Then, yung router, isesend yung natanggap niya data mula kay host A, papunta kay router host B. Papunta kay device B. So, yun lang yun. Ibig sabihin nun, hindi magkakonekta sa isang network yung dalawang device, kaya gumamit ng router. Yun yung hindi direkta. Yung direkta kasi, ibig sabihin nun, pag direkta yung pagsisend ng data mula host A papunta sa host B, ibig sabihin, nasa isang network lang sila. So, yun. Next ay yung routing tables para mas maintindihan nyo. I-explain ng isa kong kagroup. So, for host, routing table, Denmark. So, yan po yung table, kung makikita nyo. Nandiyan po yung destination gateway. And dyan mas flags, metric, ref, use, and iFace. So, sa next slide po, i-explain po natin kung ano-ano yung mga yan. So, next slide, Denmark. So, for yung kadugsong po nito, for destination po, the target network or host. So, ito po yung target nga po o host kung saan pupunta ang data. So, kung sa gateway naman po, the next have to reach the destination. Ito po yung ang daan po or para marating ang next destination po. Kumbaga ito po yung bago after ng destination, tsaka po pupunta dun sa gateway. Tapos dyan mask po. The subnet mask for the destination. So, ang subnet mask daw po natin ang sasabi kung gaano kalawak ang isang address. Tapos sa naman po, sa flags po, indicate the type of route. Example, U for AF, G for gateway. Ibig sabihin po niyan is, yan daw po yung mga palatandaan kung anong uri ng route ito. Kung sa example po, sa U, ay ibig sabihin daw po ay naka-enable siya or up
At sa GI, nangangahulugan naman po na gateway daw po. So sa metric naman po natin, nakalagay po dyan, so it's a cost. Kumbaga po siya yung gastos o priority ng ruta. Mas mababa ang number, mas preferred na route. So sa refs naman po natin, reference count unused is in most system. Ito po yung mga kadalasang hindi ito ginagamit. So sa use po, number of active uses. Kung ilan po yung active na pwedeng gamitin po. Tapos sa iPhase naman po, the network interface used for the route. Ito po yung interface o network device na ginagamit sa route gaya ng ETHO. So, next slide. So, sa key takeaways naman po, ito po yung mga dapat nating matandaan. So, hosts are routing tables to make forwarding decision. The default gateway is essential for accessing external networks. Proper configuration of routing tables ensures efficient data delivery. For example po, let's say you have a special toy that only your best friend can play with, and it's kept at your house. When you want to send that toy to your friend, you tell your helper, the network layer to take it directly to your friend's house without stopping anywhere else. This is like host routing where the data goes straight from one device or your house to another device, your friend's house, without taking any detours. It's a direct route just for that special toy. So yun lang po. Thank you for listening and for your time po.